Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amer from Japan, Kabayan. Cancer. This reading is for you. Tingnan natin na iyong September 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Anak, wag ka sa ulo. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. Pakicheck na lang. Di sa general reading ka ba ng Cancer, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang iyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Ipasok mo yung sarili mo. Makaka-receive ka ng advice from a friend. No? Maaring may makakausap ka. And beware of great pride. Ikaw man ito or someone, mag-ingat pa rin kayo sa temptation or sa mga tukso. Ganyan. Kasi, kayo ay susubukan niya. No? Sun, happiness and well-being. Maring may mga kasiyahan na magaganap o may mga happiness na mangyari o makakaramdam ka na kasiyahan. Pwede may mga birthday, union, reunion, any situation na magiging masaya ka. Maybe you will enjoy the fruit of your labor and success, ano? And syempre, there's a hope. Or sa iba naman sa inyo is magkakaroon kayo ng enlightenment. May mga recovery situation din sa iba, no? Doing something risky, taking a chance. Maring may mga gagawin ka na magtitikit at chance ka. May mga gawin ka na susubukan mo. Maring ganon. Kung saan man niyang aspeto ng buhay mo, malaki ang chances mo na, kasi nandito si Sun, malaki ang chances mo na mag-success ka dun sa bagay na yon. Kasi nandito si Sun. Dealing or relationship with a younger woman. Pwedeng ikaw ito, pwedeng kapatid mo, pwedeng kaibigan mo, or pwedeng mas bata sa'yo, or anak mo, kung may anak ka, no? Or pwede rin naman itong bata ito, younger woman na to is, maaaring may birthday siya, or mga celebration, o kaya may mga makakasalumuha ka ng mga mas bata sa'yo na younger woman, yan. Kung ano man yan, or maybe kung sino man yan sa'yo, compliment from an admirer. O may compliment ka daw from your admirer. Baka siya yung makapagbibigay na sa'yo ng kasiyahan. Pwedeng asawa mo, boyfriend mo, ganyan. Kung sino man siya. Kasi pwede rin naman when it comes sa admirer. Di ba pwede rin naman mga babae, lalaki. Pwede naman yun. Yung same. Yan. May compliment daw. O may mga temporary situation. Kung ano man yan, temporary na yan. Pwedeng sa love life, pwedeng happiness with the Sun, or itong pride, no? Kung sa aspeto na yan, may mga temporary situation na magaganap by September. Time to go out and have fun. Ito na nga yun. Maring nga sabi ko sa'yo kanina, di ba? You will enjoy the fruit of your labor. May mga kasiyahan na magaganap o mangyayari na maaaring makakasalumuha ka ng mga younger woman, younger man, boy, woman, kung ano man yan. Yan. Maaaring may mga, sa iba sinyo siguro, temporary kasiyahan or celebration, or may mga fun situation. Pwede rin na na may mga lakad na ikakasiya mo. Maaaring ganun sa iba. Tingnan natin ang energy ni Cancer September. Ano ibig sabihin? Energy po niya. Okay. Ano po to, universe? Teka lang nga. Okay. Ang energy mo, marami kang gagawin, no? Maaaring magiging busy yung iba, or maraming
aaksyonan, maaring ganun sa iba sa inyo. Marami kayong pagpupursigihan na medyo, hindi naman siguro malaking pressure yun sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko sa inyo dito. May mga konting pressure, may mga sitwasyon, maaari may mga gagawin kang multitasking, multiple priorities. Yun ang nakikita ko dito. May mga iisipin ka bagay-bagay. Medyo may low energy kasi ako nakikita dito, no? Maaaring may magulang, pwedeng lalaki o babae, basta magulang. Medyo low energy kasi yung nakukuha ko sa kanya. May sakit siguro siya, no? Dito sa akin na kailangan niya ng alaga, kailangan niya ng rest, mag-recharge, ganyan. Yun na nakikita ko dito. Yun. And then also, ang energy nyo, yung sa iba, yung energy nyo, may mga i-evaluate daw kayo by this September. Yan, siguro yung mga related to your work, related sa mga task mo, related sa mga ipa-priority mo, this time sa nakita ko dito. Mayroon din ako na nakikita na may mga sitwasyon na magiging more understanding ka or mas magiging maiintindihin ka by this September. Pwede rin na ma-overkind ka o kaya parang mag-oo ka lang kasi you want peace, ganyan, ayaw mo lang ng gulo, gusto mo lang payapa, kahit mga ganun sitwasyon. No? Sana hindi kayo, no, siguro medyo pagod, no? Yung iba dito, makakaramdam ka ng pagod by September or I hope hindi ka magkasakit, no? I hope din walang magkasakit. Siguro pagod na maaring ikaw mas magre-rest time ka, maaring magti-take holiday ka kasi andito rin si time go out, si Grapes, 'di ba? Baka doon sa sitwasyon, Grapes and Sun, maaring may mga lakad, magbe-vacation ka o kaya yung maghahanap ka ng magiging mental, kahit hindi ka lumabas, siguro sa bahay ka lang, ganyan. Sa iba naman dito, yung makapagbibigay sa inyo ng peace of mind. Yun, gagawin mo yun by September. Di ba ang mga babae, lalo na ang mga babae pagka medyo emotional, hindi naman lahat, pero almost, ang mga babae kasi pagka nag-window shopping, tapos nagsha-shopping, kahit window shopping lang, no? Parang nare-refresh sila, nakakalimutan nila yung kanilang mga problema. Maraming gano'n. Siyempre, may mga unexpected, a blow of emotion pa rin by September. Sa nakikita ko dito, may tao ka na, maaring may tao na makapagsasalita sa'yo para makaramdam ka ng painful situation. May malalaman ka rin katotohanan by this September. And then also, disappointment sa mga taong makakausap or kausap. May mga intense sadness, pwedeng conflict or hindi lang magkaka-same page ng tao na yon. Then, pwede rin na may mga bagay na malilito ka, no, by September. Malilito ka in a way na gusto mong gawin o gusto mong i-pursue. Halimbawa, gusto mo ng project na gito, gusto mo i-create to. Kaya may mga excited to pursue ka na idea na pwede kang malito. Pwedeng sa iba ganon, no? Kung ano mang action na pwede kang malito. And then also sa iba is merong pagtahak ng bagong journey sa'yo sa nakikita ko dito. Ibig sabihin is, sa iba, hindi lahat kayo, there's something loss happen in your life. Maraming klase ang loss. Pwedeng loss of pagtitiwala, loss of hope, loss of money, loss of job, loss of something. Kung ano mang loss yan. Or someone, or pet, kung ganyan. Yan, may something loss happen. May mga heartache, depression din. Hindi naman kayo lahat yan. Pero iba dito is tataha kayo ng bagong journey in your life. Ano parating kay Cancer? Yung pagtahak na yon sa iba sa inyo, hindi man siya mangyari by this September, kasi after a month yung nakita ko, by next year, may magaganap na gano'n. Uy, may ano rin ba dito, naghanap kayo ng work?
May nag-separate? No? May nag-separate pala. Ay, ano ba yan? Parating. Okay. Ang parating sa'yo ay meron ka daw na, ay meron same energy. Oh. May mga makikilala ka na, na mga bagong tao. Lalo na kung may business ka, ganyan. May mga makikilala ka na bagong tao, mga bagong new communication. Sa iba naman sa inyo is mga new work, ganyan, job, o kaya andito ka sa sitwasyon mo na gusto mo magtayo ng another project, another business, o kung trabaho mo yan, you want to create something. So, maaring sa iba rin sa inyo is magkakaroon ka ng mental clarity na idea to ha, maaring idea na gagawin mo related to your work or business or stability. Parang gagawin mo yung lahat para maging maayos, maging mas lumago, mas maring gano'n. May mga gano'ng sitwasyon ako nakikita dito. Kuhanin ko ha. May ano kayo, may victory and success ka na magaganap sa'yo. Universe, ano tong ano? Kuhanin natin para maano niya. Controlling yourself. Talaga ba? Tingnan ko nga. Okay. Okay, merong may stagnant situation, ano? Ang nakikita ko dito, parang you have an idea to pursue na hindi mo pa siya mapupursue. O kaya may gusto kang i-create na isang sitwasyon sa buhay mo. Halimbawa, gusto mo ng bagong trabaho, gusto mo ng bagong business, gusto mo, idea to pursue mo is itong project na to. Yan, may mga sitwasyon na gano'n, na gusto mong i-pursue na maaring ito is mai-stagnant pa siya. Or pursue or create yan. Yun na nakikita ko dito. Stagnant pa siya, ang medyo hindi ko nakikita yung pagmamadali, nandun yung patient mo dito sa situation na ito, sa nakikita ko dito. Pero you are manifesting. Kung pagdating naman sa business mo, no? Maybe you are manifesting na sana, halimbawa kung may business ka or trabaho or pera or stability yan, na nagmamanifest ka talaga na sana is magkaroon na ng pagbabago when it comes sa yung money. Pero titingnan pa rin natin yung money mo ha. Yun na nakikita ko dito. Maaring iba sa inyo, magkakaroon kayo ng problema related sa pera or meron kayong issue, lungkot. May lungkot kasi ako nakita pagdating sa business, pera, stability. Sa iba sa inyo Yun ang nakikita ko. Pero may matigas ang ulo dito. May mga sitwasyon na makakaramdam ka ng pagka-boring, and then there's a lack of success. Tulad ng sabi ko, di ba, kung may mga gusto kang i-pursue, medyo lack of success pa yun, o kaya yung business mo, hindi pa talaga, kumaga hindi naman siya nagda-down, yung patag lang. Yan, hindi ka naman natatalo ng talong-talo kung tutuusin, pero kahit pa paano meron. Yun, medyo pa siya, lack of success or magdi-delay pa siya, no? Yun ang nakikita ko dito. Makaka-receive ka daw ng text message, communication with someone na mother figure. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng ikaw makikipag-communicate or siya makikipag-communicate sa'yo. Anong parating? Ano pong parating kay Cancer? Anong parating? Ano parating? Ano dapat iwasan ni Cancer? Devil ka, oh.
Namumula si devil ah. Dapat iwasan. Oh, power. Dalawang beses na lumalabas sa'yo. Yung Three of Swords. Okay. Dapat mo daw iwasan. Iwasan mo yung ma-stuck ka sa mga naganap in the past o sa mga pagkakamali. No? O yung mga hindi naging maganda. Iwasan mo na matakot na magsimulang muli, umpisahan, o gawin ang mga bagay-bagay, no? Iwasan mo yung ma-hold ka ng nakaraan. Siyempre, isa yon. Iwasan mo yung hindi ka magpakatatag, magpaka-strong in any situation in life. Iwasan mo na hindi ka makapag-focus or hindi mo gamitin yung iyong karunungan to decide sa mga bagay na gusto mo nang i-let go, sa mga bagay na gusto mong desisyonan, sa mga bagay na gusto mong abandonahin or palitan, no? Ng desisyon, kung ano man yan. Iwasan mo yung mga tao na matigas ang puso, malupit, nagahari-harian, or feeling like a boss. Yung kumbaga, ako yung tama, ikaw yung mali, lumayo ka na lang doon, no? Kung kinakailangan. May nagkahiwalay ba? Yun ang nakikita ko dito. Sa mga toxic situation, toxic relationship, toxic place, sa mga tao na ayaw tumanggap ng mali, o ikaw din ganun ka rin, syempre, sa'yo rin to eh. No, kumbaga, may mga point ng buhay natin na kailangan nating tanggapin na may mga mali tayong nagawa. Kumbaga, hindi lang siya ang mali, both. Iisipin mo palagi, pareho. Kasi pareho kayo hindi nagtimpi, di ba? Yun lang yun. Devil. Kumbaga, kasi siya yung nauna, pinatulan mo naman. Parang yung level niya is low, inile-level mo yung sarili mo. Diba? Sino yung mas nakakahiya? Ganun lang yun. Kaya ingat na lang ha. Tingnan natin, labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kamusta ang love ni Cancer? Tsaka kapag may mga problema ka, share mo din sa iba na pwede mo pagkatiwalaan. Ganyan. Accept all the lesson, learn for the experience din. Ano sinasabi dito ha? Sa love po. Okay, when it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, itong tao na to, gusto kanya yung, tamo, 2 and 2. Gusto niya uli na magkaroon kayo ng pagkikita. Gusto kanya kausapin. At gusto niya ng getting together. Gusto niyang buuin yung dating nawasak na relationship nitong tao na ito. Or maybe this is you, vice versa, no pointed name, wala ang pangalan mo dito. Kung energy mo to, good. Kung hindi, wag mo lang i-accept. Gusto niya ng union. Itong tao na to is pinagtatanong-tanong kanya sa mga kakilala nyo, same na kakilala, o kaya ini-spy ka niya, tinitingnan niya yung mga social media mo, kung meron ka man, gusto niya na mag-apology sa iyo nitong tao na to. Gusto kanya kausapin, gusto niya ng togetherness, no? Or maybe this is you. And then, kung ikaw is single, ay meron kang makikilala na tao. Oo nga. Meron kang makikilala na tao na pwedeng siya is in a distance, pwedeng nasa ibang bansa, or maybe ang karelasyon mo is sa ibang bansa, no? Pwedeng makikilala mo siya by social media, ganyan. O kaya naman, sa nakakilala mo, or by a party. Yun ang nakikita ko ito. Maraming tao, gano'n.
Yun ang mga, doon mo makikilala yung tao na to. Kung kayo naman is in relationship, you try to make it balance, yung relasyon na ito, no? Sa nakikita ko dito. Ay, ibig sabihin, itong relasyon, kung magka-relasyon, like, mahal ka niya eh, gusto ka niya. Gusto ka niya, ikaw, vice versa to ha, gusto ka niya, pero, bakit parang meron pa siyang ibang kausap na iba? Pwedeng sa iba is, pwedeng sa iba is, either ikaw ito or siya, sa panig niya, sa panig-panig. Pwedeng may kinakausap ang iba or siya may kinakausap ang siyang iba. Or, meron akong nakikita na ibang commitment. Hindi ko alam kung may asawa ba siya, may karelasyon ba siya, or ikaw ba may karelasyon ka bang iba, na naka-connected ka pa doon. Pwedeng ganun ano, sa iba dito, sa nakikita ko dito. Kasi may someone ako nakikita dito, may iba. Yun ang nakikita ko. Ate, mahal ako. Mahal ka naman niya, oh. Mahal ka niya. Andito naman yung love, ando naman yung... Kaso, yun nga lang, parang meron siyang ano, something. Or baka ikaw to ha. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po yung money ni Cancer? Makiramdam ka na lang. Kasi madami kayong ano. Pero may someone. Sa mga nagkahiwalay, ganun din. Money ni Cancer. Okay, when it comes sa money mo, bakit ka noon? Wala. Ay, may lungkot. Baluga. Siguro andito yung sitwasyon na merong, kumbaga siguro may mga utang pa kayo, may mga dapat mong bayaran, lalo na yung mga gumagamit ng mga card, yan, no? Kumbaga, when it comes sa money mo, or focus ka naman, no? Focus ka naman when it comes sa money mo. Yun nga lang, may mga time na, mas marami ang nalalabas, no? Sa nakikita ko dito. Sa iba dito baka may mga binabayad-bayaran pa kayo, ganyan, na utang, o kaya basta lumalabas yung pera mo dito sa akin. Maaari din na may nagbabala kayo, o kaya nag-travel kayo, may mga pinagkagastosan talaga kayo, o may pagkakagastosan ka by September. Yun na, kaya ako nakita na may lungkot at may paglabas. Medyo handoon yung sad disappointment or pagkawala. Pagkawala. Yun na nakikita ko dito. No? Mag-focus ka. Kasi, palabas yung pera mo. Ingat na lang pero i-handle mo. O pwede rin naman na iba sa inyo lahat ng ipon mo lumabas. Huwag naman sana, di ba? Kamusta po ang health ni Cancer? September 2025. Medyo when it comes sa money mo sana organize kayong lahat. Sana ayusin. Pero puro lungkot. Okay naman daw. When it comes sa health, okay ka. Okay ka. Pagdating sa iyo, healthy ka naman sa nakikita ko dito. Pero siguro yung iba sa inyo, ikaw or someone into your life, sakitin. No. Halimbawa, minsan may ubo ka, minsan masakit ulo mo, minsan may sipon ka, minsan ganito, ganyan, ganun, or someone, no? Kumbaga, pero dumadating naman yung point na nag-heal siya sa nakikita ko dito. When it comes to a health. Pwede rin na about when it comes sa health yung halimbawa kapamilya mo, nakakonect sa'yo, di ba?
may mga sakit, ganyan, iba-ibang sakit. Yun, sa iba naman sa inyo, andito lang kayo sa sitwasyon mo na siguro nakakaramdam ka lang din ng pagod. Yan, natural yun, di ba? Yung pagod. Kasi dahil sa marami kang ginagawa, yan, maaari napapagod ka. Pero what comes sa ano mo, healthy naman yung iba sa inyo, no? Pero sana kahit sa pamilya, di ba, masakit pa rin yung magkaroon ng may sakit na tao. Pero sa'yo, kita ko naman, okay naman siya. Hindi siya ganun kalalim pagdating sa'yo. May travel kayo? Merong isang sitwasyon, tingnan natin ano mo ha, ang iyong career or trabaho. May magkakaroon ng transformation sa'yo by ano ba to? September. May mag-i-end na cycle, merong paglipat situation. Ako nakikita dito, halimbawa sa trabaho, lilipat ka sa umaga, panggabi, tanghali, o kaya lilipat ka section 1, section 2, section 3, may mga ganyan. O kaya naman, baka lilipat ka na talaga ng trabaho. Maaring gano'n sa iba sa inyo. No? Or any situation, may paglipat situation. Pwedeng lilipat ka ng bahay, o kaya may mga maglilinis ka ng bahay, maglilinis ka ng walang business, ililipat mo siya, ganun, ganun. May mga paglipat situation. May door na mag-open para sa'yo. Sinasabi dito, unexpected change happen din sa iba sa inyo ha. Career or trabaho. When career or trabaho, iba sa inyo may ano kayo, no? Negosyo, no? Malaki man o maliit yan. Sa career or trabaho nyo, may mga tao na sana hindi ikaw to may mga tao na ginagamit ka. May mga tao na hindi mo rin pinagkakatiwalaan or hindi ka nila pinagkakatiwalaan. Hindi sila compatible sa iyo, no? Sa nakikita ko ito, may mga taong hindi compatible sa iyo. Pero ang nakikita ko dito, for the sake of trabaho or business man yan, handod ka lang sa sitwasyon mo na okay lang, parang ganun. No? Kasi wala ka namang magagawa. Natural na kasi yun sa trabaho, yun. Pero may mga taong ganun, no? Walang pagkakaisa. Kumbaga, yung iba, hindi kanila gusto or may mga hindi pagkakaisa situation. Ako nakikita ito. May mga nanggagamit lang din. Dahil dito kung sa mga business naman ito, or syempre stability rin also, andun you're waiting for something to grow, no? Naghihintay ka naman na mag-grow yung business mo or yung stability mo this time. Pero ang nakikita ko sa'yo is mag-growth siya, magkakaroon siya ng pagbabago or magkakaroon siya ng shifting. Sa iba nga sa inyo is maaring you're thinking about business o kaya naman is may mga iniisip ka na isang sitwasyon na idea kung paano mo mapapalago yung iyong business. Maaring ganun sa iba sa inyo. May mga dapat ka daw desisyonan, sabi dito. Advice po, universe kay Cancer. Magkakaroon ng renewal sa iyo. By September, yung na yun, 9, no? 9. Advice. May, siguro nanay mo to, magulang or nanay, someone want to commit. May taong naghihintay. Makaka-receive ka ng text message sa kanya. May tao, a part of the family, or maybe this is you, or mahal sa buhay, na kinakailangan ng self-care. Maybe ikaw din to ha. Yun na nakikita ko dito. May mga i-illusionin, i-daydream, or mayroong tao na hindi nakapagtutulog or pwede rin night shift ka sa iba sa inyo. Pero may taong may taong makasarili sa Kim or may nagsisinungaling. Yun ang nakikita ko dito.
Ay, bakit ganun? May lungkot, no? May pag-isolate situation ako nakikita sa'yo by September. Ikaw or someone, hindi ko alam kung may sakit ka sa likod, masakit ba likod mo, ganyan. Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga, sana hindi siya ano, no, before the ending of September, sana hindi mangyari naman. May mga ano daw, disappointment. O pwede rin na, ano ba, lungkot, disappointment, sadness, yan, may mga magaganap na gano'n. Ako nakikita sa inyo. Pero 9 ka, maganda naman siya. Okay, when it comes sa advice, sabi dito, isipin mo maigi kung anong talaga ang gusto mong mangyari into your life. Kung ano yung gusto mong tahakin na journey in life. Ang sinasabi rin dito is be contented. Hindi naman sasabi na wag kang mangarap ng malaki. Hindi naman gano'n. Kumbaga, makontento ka kung ano yung meron sa'yo. Malaki man o malaki man o maliit yung meron ka sa ngayon, be thankful pa rin ang sinasabi dito. No? Wag kang manghinayang o, o malungkot sa mga bagay na pwedeng mawala, mga bagay na nawala o matatapon in your life. You need to move on. You need to find peace. Ang sinasabi dito, this is time to heal any situation into your life. Kailangan na mag-heal ang mga dapat mag-heal. I-recover ang mga dapat i-recover. Ang sinasabi dito, hanapin mo yung tamang directions into your life kasi may pag-asang naghihintay sa iyo. And you will be stable into your life. Ang sinasabi dito. May mga parating din na mga collaboration, partnership, may mga tao na magsishare sila ng goal sa'yo or ikaw ito. Yan, ang nakikita ko sa'yo dito. Sabihin hanggang 3 to 4 na tao yan, may mga makikipag-collab sa'yo or marami man kayo. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Meron ka daw, ano to? May tao makikipag-communicate sa'yo, a person who is in a distance, pwedeng nasa probinsya or pwedeng nasa ibang bansa. Yun na nakikita ko dito. And also, merong taong nalulungkot na gusto niya ng partnership sa'yo. Namimiss ka niya o nare-reminizing niya yung inyong past connection nitong tao na ito. Yun na nakikita ko sa kanya. May taong gustong humingi ng tawad sa'yo. Or maybe this is you, ha? Arigato namaste, God bless.